Nako, eto. Nagsalita na po, mga kabida. Ito hong si Colonel Raymond Lachica. Yung sinasabi ho, mga kabida ni Miss Gina Acosta, na tumanggap daw ng millions of pesos po, na pondo mula sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Okay? Handa na raw siya, mga kabida, na tumistigo. Okay? Hindi daw niya tinatakasan ito hong pagtistigo ho, dyan po sa impeachment court. Okay, kaso lang, hanggang ngayon, wala pa pong sabina, mga kabida, para ho sa kanyang pag-testify, okay? Handa na raw niyang isiwalat po ang katotohanan, mga kabida, patungkol ho sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ito kaya yung kinakatakutan po, mga kabida, ng prosecution. Kaya tila malamig po ito hong prosecution na ipatawag ito hong si Colonel Raymond Lachica po, mga kabida, po? Ito, babasahin ko muna, ito hong post ng Batas PH. Alright? Former Chief Security Officer of Vice President Sara Duterte, Colonel Raymond Lachica, said he is prepared to testify before the Senate Impeachment Court if legally summoned. Okay? Kung ito po ay ipapatawag po mga kabida ng prosecution, alright, handa ho siyang tumistigo. Handa po siyang isiwalat po kung ano po ang totoo, mga kabid, po. Okay? Sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Lachica clarified that he has never refused to appear or testify, saying he is willing to tell the truth while observing relevant laws. Ayan. He was repeated named during the impeachment trial for handling the Vice President's confidential funds. Okay? Former Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta identified him as the official involved in the implementation of VP Sara's confidential activities and the handling of related funds, mga kabida. Both the prosecution and defense have yet to decide whether to seek Lachica's appearance as a witness in the impeachment trial. Ayon. So, mismo na si Lachica po, ang nagsalita. Oh, handa na ako. Kailan po ninyo ako ipapatawag? Oh, see? Challenge yun, mga kabida ni Lachica doon po sa prosecution. Pero tila, gaya lang sinabi ko po, mga kabida, malamig ito hong prosecution, na ipapatawag ito hong si Lachica, po, mga kabida. Okay? Oh. Kagaya na lang po sa ipinahiwatig po ni Jervin Luistro na kung sa kanya lang po, para sa kanya, ayaw na po niyang ipatawag ito hong si Lachica dahil sapat na raw mga kabida ito hong si Gina Acosta. Okay? Kung para sa akin, kung talagang naniniwala ho ang prosecution na malakas yung testimony po ni Acosta, mga kabida. Tapos binanggit po niya paulit-ulit ito kung si Colonel Raymond Lachica, na recipient po ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Bakit ayaw ko nilang ipatawag? Para malinaw ang connection ni Colonel Lachica dito ho sa paggamit po ng confidential funds. Okay? Yan yung malaking tanong . Kung gusto ko nila na mas-solidify yung kanilang kaso against the Vice President, mga kabida. Okay? Kung gusto po nilang maging solid yung kanilang ebidensya against the Vice President, dapat ipatawag po nila ito kung si Lachica kung naniniwala ho sila doon, mga kabida. Kaso lang po siguro, baka takot ho sila, na masira yung kanilang naratibo, kapag si Lachica po ang magsasalita, mga kabida. Dahil doon po natin malalaman kung paano ho ginamit ni VP Sara yung kanyang confidential funds. At doon po natin malalaman, mga kabida, okay, na maayos po ang paggamit po ng confidential funds ng Vice Presidente, Okay? Ang gusto kasi ng prosecution is yung propaganda, mga kabida, po. Gusto ko nilang i-publicize, okay? At iparating ho sa publiko po na meron po silang sapat na ebidensya against the Vice President. Okay?
na-establish na po nila mga kabida yung guilt ng Vice Presidente. Ano? Yun yung gusto ko nilang iparating sa publiko eh. Yun yung narrative po nila, ano, mga kabida. Kaya, kung ipapasok ko nila si La Chica, no, sa kanilang naratibo, eh baka magkaroon po ng problema. Okay? Baka mawasak yung kanilang naratibo po, ano, mga kabida. Dahil, gaya na sinabi ko po, ang nakakaalam po mga kabida kung paano ho ginastos itong confidential funds ni Vice President Sara Duterte ay ito hong si Kernel La Chica, ano, mga kabida. Kasi siya yung nangangasiwa po ano, sa mga confidential activities ng Office of the Vice President. Okay? At doon po, mabubuking, ano, mga kabida, na mali po ang paratang ng prosecution, ano, patungkol ho sa mga aliases na kanila hong nadiskubre. Yung mga Mary Grace Piatos, ano, mga kabida na po. Okay? Doon po malalaman na totoong tao pala yung mga yon. Kaya ayaw ho nilang ipatawag ho, ano, si Kernel La Chica. O di kaya, nag-atubili ho silang ipatawag si Kernel La Chica, ano po. Doon pa lang sa sinabi po, pahiwatig po ni Congressman Jervy Luis to, ano, malinaw po, mga kabida, ano, na tila malamig po ang prosecution na ipatawag itong si Kernel La Chica, no? Kasi kung gusto ho nila, mga kabida, sana included na sana yun sa list of witnesses, ano, ng prosecution, ano po. Sana nag-notify na po sila, ano, mga kabida, sa impeachment court na isabpina itong si Kernel La Chica, wala eh. Kaya nga mismo ang presiding officer na si Senator Chis Escudero, tinatanong yan, ano, sa prosecution, kung kailan ho nila ipapatawag itong si La Chica. Diba? Kasi mismo ang presiding officer naguguluhan din. Kasi gaya na sinabi ko po, ano, pagkakataon na sana yon na i-connect itong testimony, mga kabida, ni Gina Acosta dito ho kay La Chica. Pero tila ayaw eh. Kasi ang isusunod daw nila dito sa kay Acosta, mga kabida, na witness, ito hong si Fajarda. Edward Fajarda po, yung dati hong disbursing officer ata yan, ano, ng Department of Education nung panahon pa po, ano, ni Vice President Sara Duterte. 'Di ba? So, kung titingnan mo, putol po, ano, yung testimony po ni Gina Acosta, okay, sa Office of the Vice President. Maganda sana yun kung idudugtong, mga kabida, yung testimony po ni Kernel La Chica under the Office of the Vice President, ano, mga kabida. Pero ang susunod daw nilang ipapatawag ito kung si Edward Fajarda ng Department of Education. So, ibig sabihin, wala na. Tapos na po ang OVP, ano, mga kabida. Kung ganun. See? Again, ang tanong, takot ba sila kay Kernel La Chica, no? Mga kabida na po. Okay? Kaya medyo alanganin po itong prosecution na ipatawag itong si Kernel La Chica, no? Mga kabida na po. Baka sa tansya po ng prosecution, ano, mga kabida, na very intelligent witness itong si La Chica. Hindi ho kayang i-bully, hindi ho kayang paikutin, ano, mga kabida na po. Kasi may alam eh. Okay? Kumbaga, siya yung may alam po, ano, sa paggamit po ng confidential funds ni VP Sara. So, alam po niya yung pasikot-sikot, ano, mga kabida. Siguro, tila mahihirapan po ang prosecution kung isasalang po nila ito kung si Kernel La Chica po, ano, mga kabida, di ba? Oh, see? Ito, challenge to, ano, mismo si La Chica na po ang lumabas, ang nagsalita po, ano, mga kabida, handang-handa na po siya. Oh, come on, prosecution, kailan nyo ako ipapatawag? Oh, parang ganun eh. See? Hindi po ako tatakas at hindi po ako magre-refuse dyan sa summon o sa pina po ninyo. Okay? Kailan nyo ako ipapatawag? Oh, see? Yun. Mga kabida. Yun yung mabigat, yung pahayag po, ano, ni Kernel La Chica, no? He is ready to tell the truth. Nothing but the truth. Okay? Yun yung kinakatakutan po, ano, mga kabida, ng prosecution.
yung magsabi ho si Colonel Lachica ng katotohanan, ano, mga kabida, patungkol ho sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Okay? So para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito, ano, mga kabida? Mismo na po yung manok ang nagpahiwatig, ano, nakakain na po siya, ano, mga kabida. Pero tila ayaw hong pakainin. Ay nako, natatawa talaga ako dito sa prosecution, ano, mga kabida. Sobrang obsessed talaga sila sa kanila ho narrative. Okay? Sobrang obsessed. Eto pong Malacanang, naniwala din na sapat na raw yung ebidensya ng prosecution para makonvict si Sara Duterte, ano? Ay nako. Well, wala tayong magagawa. Yung kanila hong paniniwala po, ano, mga kabida, ano po. Okay? Pero ang sa akin po dito, sana, pagdating ho ng panahon, magdesisyon po ang impeachment court. Sana, ibabatay po nila mga kabida, no? Sa ebidensya. Okay? Hindi ho sa dikta. Yun lang yung akin po, ano, mga kabida, ano po. Kasi may mga usap-usapan po, ano, mga kabida, na meron daw 3 mga senador na kinukumbinsi ngayon mula sa hanay po ng minority bloc, ano, mga kabida, ano po. Para lang po makuha po nila itong 16, ano, na boto. Kasi wala na po silang magagawa po dun eh. Okay? Dito ho sa 16 votes threshold, ano, mga kabida. Fix na po yun. Kaya nasisend siguro ng mga senador, kung totoo man po yung balita, no, mga kabida, na meron ko silang kinukumbinsing 3 mga senador mula sa minority bloc. Okay? Ang sa akin lang po dito, ano po, sana, since sila po ay mga senator judges, at paulit-ulit po nilang sinasabi po, ano, na sila po ay magdedesisyon ayon po sa ebidensya, mga kabida, na inilatag po ng prosecution at saka ng defense. Ano? Sana, ganun. Hindi ho yung pressure, hindi ho yung dikta, kung sino man po yung Poncio Pilato pong dumidikta po sa kanila, ano, mga kabida, para lang po i-convict itong si Vice President Sara Duterte. Para ho sa inyong opinion at pananaw po, ano, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all, para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.